ang bawat isa. Ang simbahan sa panahon ng Adbyento. Sa panahon ng Adbyento, naging ating marurunigan ng paanyaya ng simbahan na tayo ay maging handa para sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, sa linggong ito, sa ikalawang linggo ng Adbyento, ang narinig natin mula sa Ebanghelyo ay ang sinasabi ni Propeta Isaías, isang pilit mula sa ilan, ang siya nangungusap sa bawat tao. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, pagsisihan ninyo at taligan ang inyong mga kasalanan. Iyan ang diwa sa panahon ito ng Adbyento. Ang tayo ay magkalingkuho, ang tayo ay magbagong buhay upang tayo ay maging handa para sa pagdating ng Panginoong Dakilang. Ang simbahan, itong taon lang ang nakaliligtas mula ika-18 ng Disyembre, ika-7 ng Disyembre 2018, ako'y kaano. Itinalaga ang simbahan ito. 12 haligi. Haligi ng aral ng pananampalataya, haligi ng pagkakabukod natin bilang sambayan ng Kristiyano, haligi ng mga naglilingkod sa Diyos. Napakagandang pagmasdan. Kaya sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, sa bawat pagdiriwang ng mga sakramento, pinatitibay, pinaratatag ang mga haligi ito. Hindi nga ba sa pagdiriwang ng sakramento ng binyag, dumarami ang kaanak ng sambayanan na nananalig sa Diyos. Tinatatakangan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay nagiging templo ng Espiritong Banal. Ang simbahan sa panahon ng Adbyento. Mga kapatid, ang simbahan ay hindi lamang gusay. Ang simbahan ay ang sambayanang natitipon. Ang simbahan ay ang mga tao, mga Kristiyano na binyagan, tayo na nananalig kay Jesus. At sa pananalig na yan, lagi tayong nakikinig. Sa ating pakikinig sa Kanya, lagi tayong sumusunod. Sa ating pagsunod sa Kanya, tayo ay tumatahak sa liwanag ng Kanyang landas. At sa pagtahak natin sa landas ng Panginoon, umahasa tayo magkakamit ng kaligtasan. Sa kaligtasan na hatid ng aming Panginoon Jesucristo, makikibaghati tayo sa Kanyang muling pagkabuhay at kaluwalhatian. Upang maganap ang lahat, hindi maiiwasan na tayo ay magkaroon ng malalim na pagpilitan. Minsan narinig natin ang kwento tungkol sa Panginoon Jesucristo habang siya'y naglalakaran, daming tao na sumusunod sa Kanya at bigla niyang sinabi, sino ang bumito sa akin? Nagtaka yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, nagkakasiksikan na tayo. At diyan, ikaw ay nasasabi ng mga tao. At nililihan nila, sino ang bumito sa akin? At bigla, takot ang isang babaeng 12 taon na tinutulo sa kanyang pagkaangkipo sa Panginoon, sibig ng bumaling. At sa pag-ibig ng babae ito sa Panginoon, naramdaman ng Panginoon Jesucristo na lumabas sa kanyang kapangyarihan at ang hinala ay naganap dahil sa pananalig ng babae ay sakit. Sa ganitong pananaw, tinitignan ko sa panahon ito ng Adbyento. Ang dami naririnig na tinig, tabi-tabi. Siguro tanong ko sa inyo, sino o kaninong piling ang inyong pinakikinggan mabuti? Sa pagkarinig natin ng tinig,
Inaalam natin ano ang kanyang mensahe. At ito ay para sa atin. At merong maraming matugnayan sa atin sa pagkarinig natin. Tayo ay sumusunod. Kumikilos, ginagawa natin ang tinig na napakinggan dahil sa rami ng tinig na nariyan, ito ang ating pinaalalahan. Kaya atin ng simbahan ay nagagamit ng Panginoong Diyos. Dito sa gusaling ito, sa tuwing tayo nagkakatipon sa araw ng Panginoon, meron pinapahayag ng tinig sa atin. At sa paglabas natin, sa paghayo sa atin ng simbahan, upang isabuhay ang Ebanghelyo na napakinggan, merong mga tinig na magsasabi rin sa atin. Ano ang mga tinig na ito? Ang tinig sa iya. Una, mga kapatid, ang tinig ng ating kapwa. Ang mga tao na merong daig sa kanilang kalooban. Merong hirap sa kanilang buhay na nararanasan. Sa kanilang tinig, mayroon silang sinasabi sa atin. Sa kanilang tinig na nararanasan, sa kanilang tinig na ininubunyag, meron silang binabanggit sa atin. Dito lang ang nakaraang linggo, marahil wala tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Ang dami-dami mga tinig na sinisigaw sa lansangan, sa pangunguna na rin ng ating mga obispo, sa mahigit 80 dioceses sa ating bansa. Ano ang kanilang tinig? Itigil na ang ating balihan. Yung mga dapat managot, itigil na ang mahirap sa sambayanan dahil sa kasalanan. Ang daming mga panawagan. Minsan sinasangayunan, minsan ating tinatanggihan. Pero bilang pananampalataya, umapatid tayo sa ibinubulong ng mabuting buhay. Di po ba? Sa pagkarinig natin ng tinig sa inang, sa ating kapwa nagmumula, meron itong binabago sa ating puso. Di po ba? Ito yung essence ng Adbyento. Yung mabago ang ating loob. Yung tayo magkaroon ng pagbabagong buhay, itigil ang kasalanan, kaya kami magsisisi. At tayo ay tumahak sa landas na mabuti hangad ng Diyos para sa atin. Yan ang pagbabagong buhay. Alam niyo, mga kapatid, sa gitna ng ating mga masasaya, puno ng kasiyahan, mapupunay, nagliliwanag na paghahanda sa panahon ito ng Kapaskuhan, hindi naman napakainam na pagmasdan ang nakakatawa lalo na sa gabi ang mga Christmas light, panahon, mga awitan, mga Christmas party, mga regalo, lahat-lahat inihanda natin dahil gusto natin maging masaya ang Kapaskuhan. Pero ito tayo, nasa gitna ng Adbyento at sinasabi sa atin ng inang simbahan, ikaw ay magsisi, magbagong o magbagong buhay. Hindi ba parang KJ? Parang King Joy? Parang si Juan Bautista nagiging sagabal sa ating kasiyahan? Pero sa totoo lang, hindi po. Dahil ang tunay na diwa ng Adbyento ay ang paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon at itong inaanyayahan at panawagan niya sa ating lahat ay magyayari kahit hindi Pasko, kahit lumipas na ang Pasko, kahit ito ay magyayari at itatawag sa atin sa loob sa ating buhay hanggang sa tayo ay mapanibago nito. Kaya si San Juan Bautista, hindi handa, kundi babae upang tayo magkaroon ng tunay na kagalatan para sa pagdating ng Panginoon. Kaya yan po ang tinig sa ilan mula sa ating kapwa. At meron pang ikalawa, ang tinig sa ilan na nagmula sa ating sarili. Ikaw, ano ang tinig
na ipinaralinig mo sa iyong kapwa. Ikaw ba ay nagiging instrumento ng Panginoong Diyos para sa pagpapanibago niya? Ikaw ba ay nagiging instrumento sa kapwa ng Panginoong Diyos upang ang kanyang loob ay maiayon sa kalooban ng Panginoong Diyos? Sana all. Sana dahil tayo ang simbahan, mawawalang saysayang Rosario ko kung hindi tayo magmamalasakitan sa isa't isa. Kung mababayaan mo ang iyong kapatid, hindi siya dapat malulubog sa kasamaan ng kasalanan. Bagkos, sama-samang maglalakbay patungo sa kaligtasan. Yan ang simbahan sa panahon ko ng Advento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na Kapangyarihan sa lahat. na may gawa ng langit at